na pala. Kamusta? Nasabi mo na bang itutuloy mo ang kaso? Kaya pala si nanay. Tara. Oo, nasabi kong itutuloy ko ang kaso. Ang problema nga lang mayor ang kalaban ko. Ano naman ngayon kung mayor ang kalaban mo, makakalusot na ba? Pero ang sabi nila, wala daw mangyayari kapag malakas na sa poder. Kababata pa wala ng prinsipyo. Mga bagong tapos pa naman ng kolehiyo. Mabuti pa yung assistant principal namin nang sabi niya, "Go for it, Mrs. Calderon. Turuan mo sila ng leksyon." Sobra na talaga yung anak ng mayor na yan eh. Kailangan talaga niyan bitay. Sino nga bang makapag-akala? Ana, nangyari na. Siya nga pala, ubus na yung tranquilizer ni Aida. Sige, magpabili na lang tayo. Tony! Tony! Wala daw ka ni nanay. Sabihin mo, sabit lang. Naglilinis lang ako. Sandali lang daw, nay. Ano bang napapansin mo kay Aida? Anong ibig kong sabihin? Napansin mo bang parang lumalala na siya? Sabi ng doktor, may shock pa rin daw siya hanggang ngayon. Sa linggo, babalik daw ulit dito ang doktor niya. Nalaman natin kung ipapasok pa ba si Aida sa hospital o hindi na. Ay, siya nga pala, yung gamot nakalimutan mo. Tony! Bumili ka na ng gamot doon, Tony. Sige po, nay. Kuha po muna ako ng tubig at nauuhaw si Aida. Napansin kong madalas nang lumalabas ng gabi si Tony. Baka lang naman pupunta lang sa mga kaklase niya. Nag-aalala pa rin ako at baka pagkatuwaan siya sa daan. Sa atin ba yun? Ben, tingnan mo nga! Nay, sila mayor po. Nay, gusto ko ko sa akin. Bakit daw? Hindi ko alam. Sige, papasukin mo. Magandang hapon din. Maupo ho kayo. Mrs., ang kasama ko nga pala ay si Atty. Nicholas. Anak po ninyo? Oho, bunso ko. Kamangha-mangha, gwapo at alis ng bata. Di basta nagpapapasok. Anak niyo rin ba yun? Panganay ho. Mukhang matalino, no? Scholarly type, ika nga. Malamang law ang kinuha nito. AB ho sa UP. Biruin mo nga naman, konsihal, UP rin. Kaya ko lang, sa Francisco Law College lang ako nagpagtapos. Francisco Law College is a prestigious school in Los Angeles, California. Though I doubt you don't know about that. I mean, only politicians and elite could afford to study on that school. Ah, konsihal, huwag na natin pag-usapan yan. Sorry, my bad. Pauman King. Bueno. Medyo natagalan kami, misis. Dahil sa totoo lang, dumaan pa kami dyan sa squatter area. Dahil inaamin ko na, sinadyan talaga namin kayong puntahan dito. Actually, Attorney Joaquin was the one who suggested na mag-usap tayo. And did you know that he is Mayor's colleague? Misis, unang-una, narito kami para mag-discargo. Alam kong mabigat ang nilalapit namin sa inyo. Kaya kami pumunta rito upang humingi ng tawad. Sa tingin mo ba, madadaan lang sa tawad ang ginawa ng anak mo? Alam kong ganun, misis. Kung ganyan, bakit hindi lang natin ikaw baya sa husgado? May anak na kayong babae, Mayor? Meron, 3. Alam ko ang tatanong mo. Na kung paano maranasan ng mga anak ko yun. Pero malamang mararamdaman ko ang nararamdaman mo ngayon. Hindi ko tinatanong kung anong mararamdaman mo. Ang itinatanong ko kung ano ang gagawin mo. Natahimik ka lang ba o magkademanda? Pero sa bagay, sino ba naman ang matapang na lalaban Mayor kayo. Pero halimbawa, ikaw na nga sa katayuan ko. Mrs., calm down. We are here to discuss the issue and not to argue about it. Okay, since we got into this kind of situation, let's just look at this
to do is to have her examined. Kawawa rin yung anak mo. Ang ibig kong sabihin, Para mapatunayan na ginahasa siya o hindi? Kung hindi pala kayo naniniwala na ginahasa siya o hindi, ba't kayo naririto? para hindi nga siya umabot dyan, misis. Legalismo kayo mga abogado! Well, wala tayong magagawa dyan, Mrs. Bawal tayong magbintang until it is not proven na ginawa talaga nila ito. Tusuhan? Gipitan? Lokohan? Yan! Diyan kayo magaling! Hindi ka ba naaawa? Aren't you concerned about their future? Look around you. Sino sa tingin mo ang kakalaban sa isang mayor? Wala. Kayo bang binhi ng ustisya? I doubt. The world is changing, Mrs. Calderon. Ang katapat ng is pera. Para makuha mo kung anong gusto mo. Ito ho, tanggapin niyo ang kaunting tulong na ito. That check contains 500,000 pesos. Take it and be practical, Mrs. Mukha ba akong pera sa tingin nyo? Kung wala kayong magandang gagawin, umalis na kayo! Buong buhay ko! Ngayon na ako nasampal! Gusto mo magkademonyohan? Wait! Magpasensyahan tayo! Akala ng mga yon silang batas? Sa ngayon, sila nga inay. Lalabas din ang katotohanan at mananaig ang katarungan. Kailangan maputol ang ganito! Paano? Hindi ako titigil hanggat hindi sila sumusuko. Tatlo lang ang nagkakahustisya dito sa atin. Ang malalakas, makapangyarihan, at mayayaman. Gaganti ako sa kanila. Paano ka gaganti? Papatayin ko sila. Tony! Inaalala ko lang ang kalagayan ninyo ni Aida. Lawakan mo ang pananaw mo, Tony! Darating ang muskisya, Tony. Nininervous na naman si Aida Regina. Nanlalamig simula pa kanina. Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? May butika pa namang hindi nagsasara. Hindi pa siya makakatulog hanggang hindi siya nakakainom. Oh, ito, si Tony. Lalakad na ako. Natatakot ako, Ana. Sa pagpunta ni Mayor? Kay Tony. Hindi po ako makatulog. At sa panaginip ko, dito siya. Huwag mo na lang i-isipin, ha? Tony! Anak! Tony, anak! Ba't ka tubuan? Dadalhin kita sa ospital! Di pwede, Nay! Kuya! Alis na tayo dito, Nay! Dali, gisingin nyo na sila, Ben! Ano pa nangyayari sa'yo? Ano sinasabi mo? Pinatay ko siya, Nay! Sino? Pinatay ko ang anak ng mayor! Hindi niya na masasaktan si Aida kahit kailan! Hindi! Hindi tayo aalis! Susuko ka, Tony! Tony, asan ang barel? Bigay mo sa akin na! Kailangan ko yan, Nay! Siguradong papatayin nila ako! Madali silang makakagawa ng dahilan! Susuko ka, Tony! Nay! Ibang krimen to sa nangyari kay Aida! At kriminal ako? Pinatay mo siya! Calderon, sumuko ka na! Inuuli ka namin sa salang pagpatay! Susuko ka, Tony! Nay, wag po! Ben, papasukin mo sila! Narito siya, handa siyang sumuko. Walang iya ka! Hayop ka